Bagong palit pa lang yung battery pero 1 week pa lang ang nakakalipas, nalobat na ulit yung battery, ayaw na mag-start ng sasakyan. Kung minsan mga paps, alternator ng sasakyan ang problema. Kaya ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng alternator para po ito sa mga beginner. Okay, let's go. Okay, welcome back to my channel mga paps, Butter PH. Maraming salamat po sa panonood. Mag-actual check po tayo dito sa sasakyan namin. Bale, ito yung tester ko, nilagay ko siya sa positive tsaka negative terminal ng battery. Ito yung battery ng sasakyan namin, stock pa po yan galing kasa. Ayan mga paps. Tapos ito yung voltage nya, 12.7. Yan po yung hindi naka-under yung makina o naka-off engine kumbaga. Ngayon mga paps, papaandar rin natin yung sasakyan. Kailangan habang umaandar yung sasakyan, tataas po yung voltage ng battery. Kung mapapansin nyo kanina, yung voltage ng battery namin nasa 12.7, normal lang po yon. Usually mga paps, dapat nasa 12.6 man lang yung battery nyo kapag hindi nakaandar. Kung sakali nasa 12.3, 12.4, okay pa naman yun, pero dapat ang minimum 12.6 pataas. Ito mga paps, umaandar na, tapos sisindahan ko yung aircon. Kailangan kasi mga paps, nakaload talaga yung mga accessories ng sasakyan kapag tinesting natin yung alternator. Kasi kung minsan mga paps, bumabagsak din yung voltahe niyan kapag nagload tayo ng mga accessories. Halimbawa, sabay-sabay natin binuksan yung aircon, headlight, tapos may stereo pa tayo, o kaya may wiper pa sa gabi, umuulan. Ayan po, 14 volts pa rin, 14.2. Okay lang yan mga paps, normal charging naman yan. Ang normal charging kasi mga paps para sa akin nasa pagitan ng 13.5 hanggang 14.5, para nang sa ganon nasusuportahan niya yung load ng yung mga accessories ng sasakyan. Ayan, binuksan ko yung mga ilaw. Tapos eto mga paps, nasa 14 volts. Okay na okay mga paps yan kapag nasa 14 volts. Yung iba kasi mga paps kapag nasa 13 na pababa, yung iba nga mga paps nasa 12.9 lang kapag nakasindi yung mga accessories. Kapag ganon, syempre undercharge yun, malolobat po talaga yung battery. Kaya mga paps, yung iba kung minsan na pag-aabutan na nasira yung alternator, hindi nagcha-charge, tapos yung battery wala pang 1 year, akala nila sira na po yung battery. Ngayon, bibili na kagad sila ng battery. Kung mga busy sila, ganyan, hindi na nila pina-check yung lumang battery nila. Ang mangyayari mga paps, yung bagong battery binili nila, malolobat din po yun. Nabanggit ko nga nung intro ko kanina, 1 week pa lang yung battery, nalobat na. Maaaring ganun din po yung mangyari dun sa nabili nilang bagong battery. Malolobat po ulit yon. Kaya advice ko sa inyo, kapag bumili kayo ng bagong battery, ipacheck nyo rin po yung alternator ng sasakyan kung nagkakarga. Pwede nyo rin gamitin voltmeter lang mga paps, kagaya nitong nasa video. Bili lang kayo ng voltmeter sa mga motorcycle parts. Ang presyo nun nasa 200 pesos. Siyempre gagawin nyo, tap nyo lang sa positive tsaka negative terminal ng battery. Tsaka nyo paandarin yung sasakyan, makikita nyo na po kung nagkakarga ba ng maayos o hindi. Ito nga pala mga paps, may kwento ako sa inyo. Itong battery kasi na to, sa customer ko yan. Ang nangyari po dyan, nag-overcharging. Kung mapapansin nyo, halos bago pa yun. Kasi wala pa po yung 1 taon. Sayang nga po kasi nasira na kaagad. Dahil lang po overcharging yung sasakyan. Ang sasakyan nga pala ni Sir Owner, yung 4K po ba yung makina. Siya nga pala mga paps, dalawang klase po yung alternator. Isang IC type, tsaka isang voltage regulator. Usually sa mga owner, mga voltage regulator siya. Kapag voltage regulator, kailangan mo pang apakan ng gas o ire-revolusyon mo para tumaas po yung voltahe, para mag-charge yung battery. Hindi siya kagaya ng mga kotse, yung mga may aircon na sasakyan, kagaya kanina nung pickup, IC type siya. Kapag umandar yung sasakyan, automatic tataas na po yung voltage nun hanggang 14 volts. Ngayon mga paps, balik tayo dito sa baterya ng customer ko. De yun nga, nung chinek ko yung alternator ng owner niya, nung ginagasan na niya, nare-revolusyon niya, tumataas yung voltahe ng hanggang 18 volts. Over voltage yun, o minsan sinasabi nga overcharging. Kapag ganun kalakas mga paps, 18 volts, masisira po talaga yung battery.
Matutuyo po kasi yung tubig niyan sa loob, tapos si customer hindi aware na nag-over voltage na pala yung alternator niya, ginagamit pa nila yung sasakyan, wala nang tubig yung battery, masisira po yung mga plaka niyan sa loob. Kaya itong battery nila sir nito, nung tinesting ko rin lagyan na ng tubig, wala na, hindi na talaga na-revive mga paps. Pero may iba na nare-revive pa naman. Ang nangyayari kasi doon mga paps, naaagapan. Napansin nila na parang mabaho yung amoy, tapos may tumatagas na tubig sa battery. Kapag ka po under warranty pa yung battery, mas mainam na dalhin nyo po kagad sa pinagbilan nyo para sila po yung mag-check ng battery kung ano po yung status ng battery. Kung sakali mga paps undercharge yung alternator ng sasakyan nyo, yun nga po yung nasa 13 volts lang pababa, posible po na nalobat lang po yung battery nyo. Yung iba kasi akala sira po yung battery nila. Ngayon kapag ganong nalobat lang po yung battery, pwede pa namang i-charge yun. Kailangan nga po dun i-full charge sa charger. Yung iba kasi mga paps ang ginagawa, ipapagawa nila yung alternator, okay ni alternator, tapos kakabit na nila yung battery. Kinabukasan, sasabihin nila mahina yung battery. Kakapagawa ko lang ng alternator kahapon, bakit lobat na naman yung battery? Hindi tumatanggap ng karga yung battery mo, sira. Yun mga paps, madalas na experience ko dito. Ang kailangan kasi mga paps doon, i-full charge nyo muna yung battery kasi nga po nasagad sa lobat yan dahil nga nag-undercharge yung sasakyan nyo eh. Pero pwede namang makargahan ng alternator yon kung bibiyahe kayo ng malayo siguro. Pero mas maganda kasi mga paps, advice ko sa inyo, i-full charge nyo na lang muna sa charger para nang sa ganun nakakonsentrate lang siya sa pag-charge ng battery. Di kagaya sa alternator ng sasakyan nyo, syempre naka-aircon pa kayo doon. O pagka ginabi, nag-iilaw pa po kayo, di ba? Siya nga pala mga paps, merong battery indicator dun sa dashboard ng sasakyan. Kapag ka po habang umaandar kayo, umilaw po yon, posible po na hindi na po nagcha-charge yung alternator nyo. Kaya wag na po muna tayong gumamit ng aircon para makarating lang po muna tayo sa paroroonan natin. Tapos ipagawa nyo po o ipacheck nyo kung nagkakarga nga po yung alternator o hindi. Kasi mga paps, kapag nag-aircon pa po kayo nun, mas mapapabilis pong malobat yung battery. Baka tumirik pa po kayo sa daan. Okay, hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nakatulong ang video na ito kahit papano. Maraming salamat.